Amen. Luzon, Visayas at Mindanao, sumatin po ang biyaya at kapayapaan mula sa ating Diyos Ama at sa ating Panginoong Kristo. Muli po, ito po yung likod na si Padre Ariel Ibarra na bumabati po sa inyo ng isang magandang gabi. Ito po ang programang Apostolic Back to the Bible kung saan po ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos mula sa banal na kasulatan. At bago po tayo mag-umpisa, tayo po ay dadaan sa mga pagbati. Nabati po natin ang ating mga kapatiran sa Kaibiga at gayon din sa pagbangin sa pangunguna ng ating Pastor Jeff Haspi at sa kanyang may bahay. At gayon din mga kaibigan sa ating mga kapatid dyan sa Bulacan sa pangunguna ni Padre Edwin Durman, na Brother Bipoy Alones, Sister Betty Alones, ay kanyang Brother Raymond Resurrection sa kanyang may bahay, at kaya Brother Jose sa kanyang may bahay, kaya Brother Jose Mercado. Palain po tayong lahat ng ating Panginoong Kristo. At binabati rin po natin ang Family One na patuloy pong sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible, ang Family Duromal na patuloy sumusubaybay, at ang Family Bayon na patuloy sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible. At binabati rin natin ang Family Ayag diyan sa Valenzuela, at kay Brother Enrique Enrile, ay binabati rin natin siya ng isang magandang gabi diyan sa Valenzuela, Canumay. Sa lahat po na ating patuloy na sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible, at binabati rin natin ang ating kapatid na si Mr. Arling Ibarra diyan sa Bulacan, at kay Brother Aaron, at kay Brother Arvin, at kay Sister Ariela diyan sa Dubai, at kay Brother Norbin Saren na patuloy po sumusuporta sa Apostolic Back to the Bible. At binabati rin natin si Brother Rani ng isang magandang gabi. Ngayon, ikat sa atin at palain ka ng ating Panginoon. At binabati rin natin si Brother Saddam na patuloy na sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible. Ngayon po mga kaibigan ay pag-uusapan po natin tungkol po sa kahalagaan po ng ating buhay, mga kaibigan. Ang buhay po ng isang tao, mga kaibigan at mga kapatid, ito po ay ibinigay ng Diyos sapagkat ito po ay mahalaga sa paningin ng Diyos, mga kaibigan. Ang pahayag po ng banal na kasulatan dito po sa aklat ng Ecclesiastes chapter 12, ito po ang sabi sa verse 13, at ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sa 14, sapagkat dadali ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito ay masama. Ang pahayag po ng banal na kasulatan, mga kaibigan, at ito ang wakas ng lahat ng bagay, lahat ay narinig, ika'y matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao, mga kaibigan. Ang katungkulan po ng tao ay kailangan niya pong matakot sa Diyos at sumunod sa utos ng Diyos. Ito po ang buong katungkulan ng tao habang tayo po ay nabubuhay sa sanlibutan ito, mga kaibigan at mga kapatid. Alam po natin na ang sanlibutan ay habang tumatagal ay pasama po ng pasama ang karakter ng mga tao sa sanlibutan. Kaya nga po, yan po ang pinahayag sa atin ng ating Apostol Pablo sa 2 Timoteo, Kapitulo 3 at ang bersikulo po ay 1. Ang pahayag po ng banal na kasulatan, ito po. Datapwat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Sa panahon po natin, mga kaibigan, ay napaka mapanganib na po ang ating panahon. Sa sobrang init po ng ating panahon, marami na pong inaatake sa puso, marami na pong nai-stroke dahil sa sobrang init ng ating panahon, yung ating klima, mga kaibigan. Darating ang panahong mapanganib. Ngayon, magkakaroon po ng mapanganib na panahon.
at sasabay din ang mga karakter ng mga tao sa panahon, mga kaibigan. Pakinggan po natin. Dapat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili. Ito na po ang magiging karakter ng tao sa huling panahon na ang tao ay masyadong magiging maibigin sa kanilang sarili. Pag sinabi pong maibigin sa kanilang sarili, ang tao po ay, sila po ay mawawalan na ng pakialam sa ibang tao. Kasi ang iibigin lamang nila yung kanilang sarili. Lalapag na po ito sa sinasabi ng Panginoong Kristo na ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng inyong sarili. Pero ang mangyayari po mga kaibigan sa huling araw, ang iibigin na lang po ng tao ay yung kanyang sarili. Ito po ang magiging karakter ng tao sa huling araw. No? Iibigin ang, magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi. So marami na po ito mga kaibigan sa panahon po natin, no? Araw ng pagsamba, ipinagpapalit ang Diyos sa trabaho. Ipinagpapalit ang Diyos, mga kaibigan, sa mga kalayawan. No? Pinagpapalit ang Diyos sa negosyo. Sapagkat dahil sa pag-ibig sa salapi, mga kaibigan at mga kapatid, hindi po masama na tayo po ay magkaroon ng maraming pera. Hindi po maging masama yan, mga kaibigan. Ang masama, mga kaibigan at mga kapatid, kung iibigin po natin ang pera o salapi. Sapagkat ang bayad po ng ating Apostol Pablo, ayon sa kanyang sulat kay Timoteo, sa 6:10 ng unang Timoteo, ano ang pahayag po ng Biblia? Sabi rito ganito, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming kalumbayan. Datapwat ikaw o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito at sumunod ka sa katwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis at sa kaamuhan. Mga kaibigan, ang payag po, ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng uri ng lahat ng kasamaan. Dahil po sa pag-ibig sa salapi, yung mga magkakapatid, sila po ay nag-aaway dahil sa pagka ang kanilang magulang ay namatay, yung pamano ng kanilang magulang, makukuha nila. No? Dahil sa umiibig sila sa salapi, hindi sila pwedeng magkalamang-lamangan sa bawat isa. Ang gusto ng bawat isa pantay-pantay. Pero meron po talagang iba na gusto nila na nakahigit sila. No? Kaya ang pag-ibig po sa salapi, ito ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Merong pumapatay ng kapwa-tao dahil lang sa salapi, mga kaibigan. Merong nagtatraidor sa kapwa-tao dahil lang sa salapi. Meron to mga kaibigan na sumasaksi sa hindi katotohanan dahil sa salapi, mga kaibigan. At meron ding iba nangangaral dahil din sa pag-ibig sa salapi. Yan po ang problema, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga po ang warning ng mga apostol ay hindi namin kinakalakal ang salita ng Diyos, kundi kami ay nangangaral sa pagtatapat sa ating Panginoong Kristo. Ngayon po, ito po ang karakter ng mga tao. Maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki. Ito na po ang magiging karakter ng mga tao. Ang mga tao po ay magiging mayabang, magiging mga mapagmalaki. Yan po ang magiging karakter ng mga tao sa huling araw, mga kaibigan at mga kapatid. So hindi na po tayo pwedeng magtaka kung bakit ang mga karakter ng mga tao, yan po ay nakikita natin sa kanila sapagkat ito po ay inihula na sa banal na kasulatan na sa mga huling araw ay darating ang panahong mapanganib. Ano pa po ang mangyayari, mga kaibigan? Sa huling araw, sabi rito, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw,
Ano po ba mga kaibigan yung salitang mapagtungayaw? Sa ibang salin mga kaibigan, yung salitang mapagtungayaw, ito po yung mga taong mga mapanglait ng kanilang kapwa. Ito po yung mga taong na nagmumura, minumura yung kanilang kapwa. Minamaliit ang kanilang kapwa mga kaibigan. Nagsasalita ng hindi maganda sa kanilang kapwa. Yung po minsan mga kaibigan, yung po ay mapagtungayaw. Minsan yung maging yung anak, minumura yung magulang. Gayon din yung magulang, minumura rin yung anak. No? Makikita po natin yung ganyang karakter sa mga huling araw, mga kaibigan at mga kapatid. Ito po ay babala ng Biblia na ito ay magiging karakter ng mga tao sa huling araw. Tuloy po natin, mga kaibigan. Mga masuwayin sa mga magulang. Yan po mga kaibigan, nakikita po natin na sa sanglibutang ito ay maraming mga bata na naging masuwayin sa magulang, mga kaibigan at mga kapatid. Nagtataka po tayo mga kaibigan, no? Pinapaaral naman natin ang ating anak. Sa school, meron pong mabuting asal na tinuturo ang school. Pero mga kaibigan, bakit nagtataka po tayo na may mga anak pa rin po na masuwayin sa kanilang magulang? Gusto nila mga kaibigan ay sila na ang masunod, hindi na masunod yung kanilang magulang, mga kaibigan at mga kapatid. No? Ayaw nila ng disiplina ng magulang. Kasi ang iniisip nila, pag sila ay pinapagalitan at pagka sila ay sinasabihan ng magulang, iniisip nila, hindi sila mali. No? Naagalit sila pag sila ay sinasabihan ng magulang. Kaya po tayo sinasabihan, mga kaibigan, sa mga bata o sa mga anak, kaya po tayo sinasabihan, sapagkat mahal po tayo ng ating mga magulang. Hindi po tayo sasawayin ng ating mga magulang kung tama po ang ating ginagawa. Sapagkat ang utos po ng banal na kasulatan tungkol sa mga bata ay ito po mga kaibigan, no? Sa ating mga anak, ito po ang utos ng banal na kasulatan. Pakinggan po natin sa Efesos 6 at ang bersikulo po ay 1. Anong sabi ng Biblia? Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako, upang yumaong kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Kaya po mga kaibigan, yung mga anak na gumagalang sa kanilang ama at gumagalang sa kanilang ina, ahaba po ang kanilang buhay. Yan po ang pangako ng ating Diyos, mga kaibigan. Ngayon po, kung ang mga bata sa sanglibutan ngayon, mga kaibigan, ay wala silang aral ng salita ng Diyos, mga kaibigan. Ngayon po, paano nila gagalangin ang kanilang magulang kung yung salita ng Diyos ay hindi nila maririnig, mga kaibigan, no? Kaya napakahalaga po sa isang tao na makaalam ng salita ng Diyos. Kaya nga sabi ni Pablo, ang mga anak ay magiging masuwayin sa magulang. Bakit ang mga bata po ay naging masuwayin sa magulang? Sapagkat mga kaibigan, ay hindi po natin tinuturo ang salita ng Diyos. Kung tinuturo po natin sa ating mga anak ang salita ng Diyos, tuturuan sila ng salita ng Diyos kung paano igalang ang kanilang magulang. Kaya nga, ang sabi doon sa Kawikaan 22:6, turuan mo ang bata sa dapat niyang lakaran at pagka tumandaman siya, ay hindi niya hihiwalayan. Kaya mga kaibigan, yung bata habang maliit pa lang siya, kung siya po ay huhubugin natin sa salita ng Diyos, lagi natin isasama sa sambahan, mga kaibigan, sila po ay magkakaroon ng takot sa Diyos at matutupad po nila ang utos ng Diyos na igalang ang kanilang ama at ang kanilang ina. Napakahalaga po mga kaibigan yung salita ng Diyos sapagkat ibinigay po ang salita ng Diyos para sa mga tao, mga kaibigan, hindi para sa taong matuwid, kundi binigay ang kautusan para sa mga taong masasama. Pakinggan niyo mga kaibigan. Sa aklat po mga kaibigan ng unang Timoteo,
ano po ang pahayag ng banal na kasulatan? Ito po ang sabi mga kaibigan sa unang Timoteo 1 at ang bersikulo ay 8. Tatapwat na laman natin na ang kautusan ay mabuti kung ginagamit ng tao sa matuwid. Yamang na lamang ito na ang kautusan ay hindi ginawa dahil sa taong matuwid, kundi sa mga walang kautusan at magugulo, dahil sa mga masasama at mga makasalanan, dahil sa mga di banal at mapaglapastangan, dahil sa nagsisipatay sa ama at nagsisipatay sa ina, at dahil sa mga mamamatay tao, dahil sa mga nakikiapit, dahil sa mga mapakiapit sa kapwa lalaki, dahil sa mga nagnanakaw ng tao, dahil sa mga bulaan, dahil sa mga mapagsumpa ng kabulaanan, at kung mayroon pang ibang bagay laban sa mabuting aral. Ibinigay po mga kaibigan ang kautusan dahil sa mga pumapatay ng ama at ina, mga kaibigan. Kasi kung walang kautusan, makakalabag po talaga ang tao, mga kaibigan. Sabi ng kautusan, igalang mo ang iyong ama't ina na siyang unang utos na may pangako upang humaba ang iyong buhay. Kaya ang sabi ni Pablo, mga kaibigan, sa huling araw, darating ang panahong mapanganib. Mga kaibigan, yung mga anak magiging masuwayin na sa kanilang magulang. Ayan po ang mahirap, mga kaibigan, kasi nga, yung mga anak, pagkatapos mong palakihin, arugain, no, ng sanggol pa, inalagaan mo, halos ayaw mong madapuan ng labok, tapos pagdating ng araw, nang lumaki na, lalabanan ka na, no? Yun po mga kaibigan, ay magiging karakter po yun ng mga tao sa mga huling araw. Bakit po? Dahil sa huling araw, mga kaibigan at mga kapatid, ang tao po mga kaibigan ay palayo ng palayo sa salita ng Diyos. Pansinin po natin mga kaibigan. Ang mga tao ngayon, bihira sila magbasa ng Biblia. No, sa pamilya, kailangan mga kaibigan, meron sa isang pamilya na magtuturo sa kanilang mga anak. Kung ikaw ay magulang na Kristiyano, turuan mo ang iyong mga anak kung paano gumalang. Gumalang sa pamilya, gumalang sa nanay, gumalang sa tatay, gumalang sa mga kapatid, mga kaibigan. Yun po dapat ang ituro natin sa ating mga anak bilang tayo po ay mga Kristiyano, mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon, sabi nito, mga masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. Ayan na po, magiging karakter ng tao. Walang katutubong pag-ibig. Ano po ba mga kaibigan? Yung katutubong pag-ibig, no? Kasi mga kaibigan, yung katutubong pag-ibig sa ating mga magulang, dito sa Pilipinas, ang kultura natin noon, pagka mayroong mga matatanda, tayo po ay nagmamano sa panahon noon. No? Pag may dumadaan ng matanda, nagmamano po tayo. No? Nagpopo at opo po tayo sa ating mga magulang. Yung kasi yung katutubong pag-ibig na pagmamahal natin sa ating kapwa at sa ating magulang. Sa panahon po natin mga kaibigan, bihira na lang po yung mga anak na pagka dumating sa bahay, magbibless sa magulang, tapos sasagot ng po at opo. Parang bihira na lang po mga kaibigan at mga kapatid. Bakit po yun nangyari mga kaibigan? Dahil tayo po ay nasa mga huling araw na ang panahon na ito'y mapanganib, maging ang karakter ng mga tao, mga kaibigan, ay magiging mapanganib na rin. Bakit po mga kaibigan? Kasi po, lumayo po tayo sa salita ng Diyos. Pagka ang salita po ng Diyos ay tinanggal po natin sa ating buhay, ang tao po ay sasama ng sasama, mga kaibigan. Tuloy po natin. Walang katutubong pag-ibig, mga walang pagulubag, mga palabintangin, mga walang pagbibigil sa sarili, mga mabangis, hindi maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, kaysa maibigin sa Diyos. Ito po mga kaibigan, ang magiging karakter ng mga tao sa huling araw. Alam niyo mga kaibigan at mga kapatid, napakahalaga po ng buhay natin sa mundong ito. No?
kailangan i-enjoy po natin yung buhay natin sa mundong ito na yung ating sarili ay pinaglilingkod po natin ang ating buhay sa Diyos. Alam niyo po, ang tunay na kasiyahan sa mundo ay yung naglilingkod ka sa Diyos. Kasi pag ikaw po ay naglilingkod sa Diyos, mga kaibigan at mga kapatid, tayo po ay makikinabang. Una-una, pag naglilingkod ka sa Panginoon, pagka tayo po ay may problema, malalapitan po natin ang Diyos. No? Pag tayo po ay merong karamdaman, malalapitan po natin ang Diyos. Meron po tayong sasandalan sa mga kagipitan at kahirapan sapagkat tayo ay naglilingkod sa Diyos. Ang buhay natin ay magiging mapayapa. No? Tayo po ay merong protection sa Panginoon sapagkat tayo po ay naglilingkod sa Diyos. Yan po ang tunay na buhay dito po sa mundong ito. Kaya nga ang sabi ni Solomon, at ito ang wakas ng lahat ng bagay, lahat ay narinig, ikay matapos sa Diyos, sundin mo ang kanyang utos, ito ang buong katungkulan ng tao. Ang katungkulan pala ng tao, mga kaibigan, yung sumunod sa utos ng Diyos. Sundin ang kanyang utos, matakot sa Diyos, sundin ang kanyang utos. Ito po ang buong katungkulan ng tao. Ito pala ang purpose, mga kaibigan. Kaya po tayo nabubuhay sa mundong ito upang meron tayong kilalanin na Diyos. Matakot tayo sa Kanya. Sundin natin ang Kanyang utos. Pero mga kaibigan, mapapansin po natin sa ating panahon na ang mga tao po ay pasama po sila ng pasama. Hindi po nila iniisip kung ano ang mangyayari sa kanilang kinabukasan, mga kaibigan. Kaya nga mga kaibigan, hindi po natin alam na ang buhay po natin ay napakahalaga. Kasi nga po, habang tayo po ay tumatanda, tumataas po yung ating edad, tayo po ay palapit po tayo ng palapit sa kamatayan. Hindi po natin mapipigilan yun. Habang tumatanda po tayo, mga kaibigan, yung kamatayan naman palapit ng palapit sa atin. Kaya ang buhay natin, mga kaibigan, napakaikli lang po para ipaglingkod po natin sa Diyos. Ang ginagawa po ng iba, yung kanilang buhay na maikli, pinaglilingkod po nila sa sanlibutan. Kaya napaka-importante ng buhay sapagkat tinubos po ng Diyos yung ating buhay sa kasalanan, mga kaibigan at mga ngayon po. Sa ating buhay na ito, mga kaibigan, kung ating gugugulin ito sa sanlibutan, ano po ba ang mangyayari sa atin pagka ginugol po natin yung ating sarili sa sanlibutan? Tayo po ay mapapariwala, tayo po ay malalayo sa Diyos. Tayo po ay magkakaroon ng kahirapan sa ating buhay sapagkat iniwan po natin ang ating Diyos. Kaya mga kalungkot, mga kaibigan at mga kapatid, yung mga tao sa sanlibutan, hindi nila iniisip kung ano ang mangyayari sa kanila sa hinaharap. Hindi nila iniisip na merong paghuhukom na mangyayari, mga kaibigan at mga kapatid. Merong katapusan ang buhay na ito. Alam niyo, mga kaibigan, makalipas lang ang 100 taon, wala na tayo sa sanlibutan. Ibang tao naman, ang mga tao sa libutan, panibagong tao na naman, pagkalipas po ng 100 taon. Lahat po tayo ngayon nabubuhay ngayon. Pagkalipas lang po ng 100 taon, sa cemetery na tayo ngayon. No? Nasa cemetery na po tayo pagkalipas ng 100 taon. At panibagong tao na naman, yung maninirahan dito, mga kaibigan, sa sanlibutan. So, ganun lang po kaikli ang buhay. Ang buhay po natin ay maikli. Anong dapat natin gawin sa buhay na ito? Sapagkat ang buhay natin sa sanlibutan, ito po ay pangsamantalang buhay. Meron po tayong talagang tunay na buhay. Ang tunay na buhay ay hindi po ito, mga kaibigan at mga kapatid. Pakinggan po natin sa aklat ng unang Timoteo sa 6 at ang bersikulo po ay 17. Pakinggan po natin. Ang mayayaman sa sanlibutan ito ay pagpilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanang hindi naatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Sabi ni Pablo,
ang mga mayayamang kasanlibutan ito ay pagpilitan mo na huwag magsipagmataas ang kanilang pag-iisip. Bakit mga kaibigan? Kahit naging mayaman ka, mamamatay ka rin eh. Kahit maging milyonaryo ka, mamamatay ka pa rin. Meron ka pa rin hangganan eh. Ngayon, anong gagawin ng mga mayayaman? Tuloy natin. Na sila'y magsigawa ng mabuti. Na sila'y magsiyaman sa mabubuting gawa. Na sila'y maging handa sa pamimigay. Maibigin sa pamamahagi. Na magtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating upang sila'y makapanagana sa buhay na tunay na buhay. Meron pong isang tunay na buhay, mga kaibigan. Meron pong tunay na buhay ang mga anak ng Diyos. Yung kanilang tunay na buhay, ito po yung buhay na walang hanggan. Kaya nga po mga kaibigan, ang buhay natin sa sanlibutan ay maikli lang. Kasi itong buhay na ito, hindi talaga ito ang totoong buhay. Ang totoong buhay mga kaibigan, yung buhay na walang hanggan sa piling ng ating Diyos. Kasi po ng una mga kaibigan, tayo po ay merong buhay na walang hanggan sa panahon po ni Adan at Eva, no? Sila po ay nakapiling po ng Diyos. Pero yung buhay na walang hanggan na ito mga kaibigan, at mga kapatid, ito po ay pinigilan ni Satanas. Mga kaibigan, nawala yung buhay na wala hanggan dahil lumabag po ang tao sa kautusan. Mga kaibigan at mga kapatid, ito po ay ibinabalik sa atin ng Panginoong Jesucristo, yung buhay na walang hanggan. Ibabalik po tayo ng Diyos doon sa buhay na walang hanggan na nawala po sa atin ng una. Yun po ang tunay na buhay, yung paraiso, mga kaibigan at mga kapatid. Hindi po ginusto ng Diyos na tayo po'y naghihirap, tayo po'y nagdurusa, tayo po'y mamamatay. Hindi po yan gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, mga kaibigan, tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, masagana, walang sakit, walang karamdaman, hindi naghihirap. Yan po ang plano ng Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Dahil po sa paglabag ng tao sa Diyos, nawala po lahat ng mga bagay na yan, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya mga kaibigan, sa ating buhay na ito, ito po ay maikli lang po ang buhay natin. Bakit po maikli ang buhay? Kasi hindi naman talaga ito ang tunay na buhay na dapat ibigay sa atin ng Diyos. Ang tunay na buhay na gustong mangyari ng Diyos, makapiling natin siya magpakailan-kailanman. Kaya nga po mga kaibigan, pagdating doon po sa aklat ng Apokalipsis, no? Yung bagong langit, bagong lupa, anong gagawin ng Diyos sa ating pagtayo po ay nasa bagong langit, bagong lupa na, ano ang pangako ng Diyos dito po sa aklat po ng Apokalipsis 21. Ang versikulo ay 4, sabi rito, at papahirin niya ang bawat luha ng kanilang mga mata. Dito po sa sanlibutan, mga kaibigan, marami po tayong problema. Bayad sa utang, bayad sa kuryente, bayad sa tubig, lahat po rito mga kaibigan ay puro may bayad. No? Sa kalungkutan, no? Iniwan ng boyfriend, iniwan ng girlfriend, iniwan ng asawa, iniwan ng mahal sa buhay. Yung kalungkutan po yan mga kaibigan, nararanasan po natin yan dito sa mundong ito. Pero pagdating ng araw, sabi ng Diyos, papahiran niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Doon po sa bagong langit, bagong lupa, wala na pong iyak. Wala na pong luhang papatak. Mga kaibigan, doon po ay lahat puro kasiyahan. Kaya nga, papahiran niya ang kanilang mga luha. Lahat po ng sama ng loob po natin dito sa sanlibutan ito, iiwan po natin ito lahat. Mga kaibigan at mga tuloy po natin. Hindi na magkakaroon ng kamatayan. Sa panahon po ngayon mga kaibigan, sa bagong langit, bagong lupa, wala na pong taong mamamatay. Hindi na po kailangan doon ng hospital.
Hindi na kailangan doon ng oxygen para mabuhay ka. Hindi na kailangan doon, mga kaibigan, no, na isugod ka sa emergency para mabuhay ka. Wala na pong kamatayan. Napakasarap po ng pakiramdam, mga kaibigan, na wala na pong kamatayan. Mga kaibigan at mga kapatid. Ito po ang dahilan kaya po tayo naglilingkod sa Diyos upang makapit natin ito. Wala nang luha, wala nang kamatayan, higit sa lahat. Kasi isa sa pinakamasakit na bagay na mangyayari sa tao ay yung kamatayan. Pagka namatay po yung ating mahal sa buhay, yan po ay isang masakit na bagay. Mga kaibigan at mga kapatid, bagamat lahat po tayo mamamatay, pero dapat yung kamatayan, ito po ang dapat nating paghandaan. Pag dumating po ang kamatayan, alalahanin niyo po, ang buhay po natin ay nag-iisa lang. Mga kaibigan at mga kapatid, ang dapat paghandaan ng tao ay yung kamatayan na darating sa kanya. Tanong po, pagka tayo po ba'y namatay, tiyak na ba natin na tayo po ay ligtas? Tayo po ay mapupunta sa bagong langit, bagong lupa na ipinangako ng Diyos. Tiyak ba natin pag tayo namatay na makakasama tayo ng Diyos sa paraiso? Kaya nga, ang kailangan paghandaan ng tao, mga kaibigan, yung kanyang buhay. No? Kung ang kanyang buhay ba ay pinaglingkod niya ba sa Diyos? Kasi mga kaibigan, pag tayo po namatay at alanganin po ang ating kaligtasan, hindi na po natin pwede yang ituwid, mga kaibigan at mga kapatid. Final na po, meron ng judgment. Ang Diyos ang hahatol sa atin sa huling araw, mga kaibigan. Kaya habang tayo po'y nabubuhay sa mundong ito, pag-isipan po natin, paglingkuran natin ang Diyos. No? Paglingkuran natin ang Diyos, tayo po'y manampalataya sa Diyos, at higit sa lahat, tayo po ay magpabautismo sa kanyang pangalan. At pag tayo po'y nabautismohan, tatanggapin po natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo, ito po ay tatak ng Diyos sa mga tao na katunayan na siya'y anak ng Diyos, mga kaibigan. Pag meron po tayong banal na Espiritu, ay matitiyak po natin ang ating kaligtasan, mga kaibigan at mga kapatid. Sabi niya, papahiran ang mga luha, hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon ng dalamhati, o ng panambitan man, o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Lahat ng mga bagay na masasakit na nangyari sa buhay mo, lahat ng mga kabiguan mo sa buhay, lahat ng hinalakit mo sa iyong kapwa, lahat ng mga taong nang api sa iyo, pagdating ng araw, mga kaibigan, sa bagong langit, bagong lupa, lahat po yan ay aalisin ng Diyos, mga kaibigan. Anong pangako ng Diyos sa bagong langit at bagong lupa? Pakinggan niyo po sa Isaiah chapter 65 verse 17. Ito po ang sabi, sapagkat narito, ako'y lumilikha ng mga bagong langit at ng mga bagong lupa. At ang mga dating bagay ay hindi na maaalala o mababasa isip pa man. Pagdating po natin sa bagong langit, bagong lupa, yung mga dating bagay ay hindi na po natin maaalala. Lahat ng mga taong nag-api sa atin, lahat ng taong kumutya sa atin dahil tayo'y naging Kristiyano, hindi po natin maaalala yun. Hindi na mapapasaisip natin ang lahat ng bagay. No? Lahat ng hinanakit natin sa puso natin, tatanggalin po yan ng Diyos. Meron na po tayong peace of mind, mga kaibigan, pagdating po sa bagong langit, bagong lupa. Makakapiling po natin ng Diyos magpakailan-kailanman. Ano po ba ang magiging kahantungan ng mga taong hindi naglilingkod sa Diyos? Kung merong mapupunta sa bagong langit, bagong lupa na pinako ng Diyos, meron din pong mapupunta sa dagat-dagatang apoy. Sino-sino po ba
ang mapupunta sa dagat-dagatang apoy, mga kaibigan at mga kapatid. Painggan po natin ang pahayag ng banal na kasulatan. Sino-sino po ba ang hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Painggan po natin. Dito sa unang Korinto, sa 6, at ang bersikulo po ay 9. Painggan niyo po. Sabi rito ay ganito. O hindi baga ninyo naalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyusan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nangbababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ito po yung mga tao na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Painggan po natin, mga kaibigan, ang payag din po ni Apostol Pablo sa Galatia 5 at ang bersikulo po ay 19. Painggan po natin. At hayag ang mga gawa ng laman sa makatuwid ay ang mga ito: pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, pangkukulam, pati po pagkukulam, no? Pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninubugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakapikampi, mga pagkakababagi, mga hidwang pananampalataya, mga maling pananampalataya, mga kapanagilihan, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga ito tungkol sa mga bagay na ito'y pinapagpaunang ipaalala ko sa inyo, tulad ng aking pagpapaalala na una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Yan po, mga kaibigan, ang warning ng Biblia. Kung hindi sila magsisipagmana ng kaharian ng Diyos, saan sila pupunta? Painggan niyo po sa aklat po ng Apokalipsis sa 20 at ang bersikulo po ay 10. Ano po ang payag po ng banal na kasulatan? Ang sabi po ay ganito. At ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinulit sa dagat-dagatang apoy at asopre, na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta, at sila'y pahihirapan araw at gabi, magpakailanman. Yung diablo na dumaya sa kanila ay ibubulit sa dagat-dagatang apoy na asopre, na siyang ikalawang kamatayan. Sino-sino po itong pupunta doon sa dagat-dagatang apoy? Dito rin po sa Apokalipsis 21 at ang bersikulo po ay 8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya, kaya po yung mga unbelievers, mga kaibigan, delikado po yan. Kasi yung mga duwag at sa mga hindi mananampalataya, yung mga ateista na ayaw maniwala sa Diyos. No? Mahirap po yan, mga kaibigan, no? Hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam, sabi roon, at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakiyapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan, at sa lahat ng mga sinungaling. Ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asopre, na siyang ikalawang kamatayan. Ito pala ang pupuntahan ng mga tao na hindi naglilingkod sa Diyos. Yung ayaw tumalima sa Diyos, yung ayaw maglingkod sa Diyos, ito po ang kakahantungan nila. Dagat-dagatang apoy, mga kaibigan. Sino po ba ang parurusahan pagdating ng araw, mga kaibigan? Pakinggan niyo po, mga kaibigan. Sa ikalawang Tesalonica 1 at ang bersikulo po ay 8. Ano ang sabi ng Biblia? Na maghihiganti sa hindi nagsikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ibanghelyo ng Panginoong Sus. Maghihiganti pala ang Diyos doon sa mga taong
hindi nagsikilala sa Kanya at sa mga taong naglilingkod pero hindi tumalima sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Mga kaibigan at mga kapatid, nakakatakot po. Napakahalaga po ng ating buhay. No? Sa mga hindi pa po nananampalataya, kailangan po nating manampalataya sa Panginoon. Kaya sabi doon, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas na apoy na asopre, na siyang ikalawang kamatayan. Saan ang gusto mo? Saan ang gusto mo tumungo? Sa buhay na wala hanggan, na walang hirap, walang karamdaman, walang kamatayan sa piling ng Diyos? O sa kabilang buhay na wala rin kamatayan, pero nagdurusa ka doon sa dagat-dagatang apoy, na kasama mo roon ang bulaang propeta, kasama mo roon ang diablo, kasama mo roon yung hayop, at yung bulaang propeta, sila'y pahihirapan araw at gabi, magpakailanman. Wala pong katapusan ang paghihirap sa dagat-dagatang apoy. Buti sana yung paghihirap sa dagat-dagatang apoy, mga kaibigan, 1 linggo lang. Okay lang siguro. Buti sana kung paghihirap sa dagat-dagatang apoy ay 1 buwan lang. O kaya 1 taon lang. Pero ito, mga kaibigan, magpakailanman. Akala kasi ng tao, pagka siya ay patay na, wala nang pag-uukom. Alam nyo, mga kaibigan, pagka ang tao po'y patay na, tayo po ay muling bubuhayin ng Diyos upang tayo po'y humarap sa pag-uukom. Painggan nyo, mga kaibigan, sa aklat po ng Apokalipsis 20 at ang bersikulo po ay 11. Ito po ay nakita ni Juan, mga kaibigan. Sabi nga rito, ay ganito. At nakita ko ang isang malaking luklukang maputi. At ang nakaluklok doon, nasa kanyang harapan, ang lupa at ang langit ay tumakas at walang nasumpungang kalalagyan nila. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit. Doon po, mga kaibigan, nakita po ni Juan, no? Nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit. Ito po'y tumutukoy sa mga mayayaman at sa mga mahihirap, sa mga dukha, sa mga tanyag. Ito po'y mga malalaki at maliliit, no? Na nakatayo sa harapan ng luklukan at nangabuksan ang mga aklat at nangabuksan ang ibang aklat. Meron pong aklat doon, mga kaibigan, no? Tuloy po natin. At siyang aklat ng buhay at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Bubuhayin po tayo, mga kaibigan. Meron po rito, mga kaibigan, na aklat ng buhay at yung aklat ng ating mga gawa. Bawa, mga kaibigan, namuhay ka sa mundong ito, lasinggero ka, no? Babaero ka, lapastangan ka sa magulang mo, minumura mo magulang mo. Pinalaki ka ng magulang mo, minumura mo, lapastangan ka. No? Saan ka pupunta? Hahatulan po tayo ng ating Diyos ayon sa ating mga gawa, ayon sa nasusulat sa aklat na ito. Hindi po tayo makakapagtago ng lihim sa Diyos. Mga kaibigan, sapagkat walang lihim sa Diyos na hindi nga nakikita. Mga kaibigan, no? Sabi rito, na siyang aklat ng buhay at ang tao'y hinatulan ayon sa kanilang mga gawa. Hahatulan po tayo ng Diyos ayon sa ating ginawa dito sa lupa habang nang tayo po ay nabubuhay sa lupang ito. Yung ginagawa po natin sa lupang ito, ito rin po ang ihahatol sa atin ng Diyos sa huling araw. Mga kaibigan at mga kapatid, dito po kukuha ang Diyos ng batayan sa lupang ito kung tayo ba'y maliligtas o kung tayo ba'y hindi maliligtas. Kaya yung gawa po natin dito sa libutan, ito po lahat ay naka-record sa aklat na gawa natin, mga kaibigan at mga kapatid. No? Tuloy po natin. Ano nangyari?
at ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya. Yung mga namatay po sa dagat, yung mga nalunod, no? Yung mga namatay doon sa Titanic, na nalunod, no? At yung barkong lumubog, yung mga kinain ng pating, yung mga kinain ng mga buhaya ng mga tao, yung mga, tawag ito mga kaibigan, yung mga eroplano na bumagsak sa tubig, sila po ay nangamatay. Mga kaibigan, ang gagawin po ng Diyos ay, sabi ron, ibinigay ng dagat ang mga patay sa Kanya. Iluluwa po ng dagat yung mga taong namatay sa Kanya. Ito po'y bubuhayin ng Diyos kasi haharap sila sa paghuhukom. Tuloy po natin, mga kaibigan. Ibibigay ng kamatayan at ang Hades ang patay na nasa kanila, pati yung mga simenteryo, yung mga libingan, lahat po ng patay na nasa kanila ay ibibigay nila sa Diyos. Yung mga patay na ito, sila po ay hahatulan ng Diyos. Wala pong makaliligtas. Patuloy po natin. Sabi nito, at sila ay hinatulan bawat tao ayon sa kanilang mga gawa. Lahat po ng patay sa dagat, namatay ka man sa himpapawid, sumapog yung eroplanong sinasakyan mo, o kaya isa kang sundalo, namatay ka sa gera, lahat po yan ay hahatulan po ng Diyos. Haharap po tayo lahat sa paghukom. Tuloy po natin. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulit sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. At kung ang sino mang hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay ay binulid sa dagat-dagatang apoy. Meron pong aklat ng buhay. Kailangan yung pangalan mo nandoon sa aklat ng buhay. Pagka ang pangalan mo ay wala sa aklat ng buhay, ibubulit ka po sa dagat-dagatang apoy. Yun po ang payag ng Biblia. Paano po masusulat yung pangalan mo sa aklat ng buhay? Ayaw mo naman sumampalataya. Ayaw mo naman magpabautismo sa pangalan ng Jesucristo. Paano masusulat ang aklat mo sa buhay? At pagka ang yung pangalan ay hindi nasumpungan sa aklat ng buhay, ay ibubulit ka sa dagat-dagatang apoy. Yun po mga kaibigan, napakahirap po yan, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya isang masaya sa isang tao na yung kanyang pangalan ay nasa aklat ng buhay. Kasi mga kaibigan at mga kapatid, kahit nagpapalabas ka ng demonyo, nagpapagaling ka ng mga karamdaman, yung pangalan mo naman wala sa aklat ng buhay, wala rin. Pakinggan nyo ang pahayag po sa Lucas 10 at ang versikulo po ay 20. Pakinggan nyo po. Gayumay huwag ninyong ikagalak ito na ang mga espiritu ay nagsisuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nangasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. Kahit pala sumuko sa iyo ang demonyo Kahit pala palabasin mo ang demonyo sa pangalan ng Jesucristo. Sabi ni Jesus, huwag niyong ikagalak ito. Ikagalak ninyo kung ang inyong pangalan ay nakasulat sa aklat doon sa langit. Mga kaibigan at mga kapatid, kung nakasulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay sa langit, yung dapat ang ikagalak natin. Kasi mga kaibigan at mga kapatid, yung unang mga Kristiyano, yung kanilang pangalan, nakasulat na sa aklat ng buhay. Pakinggan nyo, sa aklat po ng Pilipos. Pakinggan po natin, ano po ang payag ng ating Apostol Pablo, no? Pakinggan po natin sa 4 at ang versikulo, sabi rito, ay 3. Oo, ipinamamanig ko rin naman sa iyo, tapat na kasama sa pagtulong na inyong tulungan ang mga babaeng ito, sapagkat sila ay nangagpagal na kasama ko sa Ebanghelyo, at kasama rin naman ni Clemente at ng ibang aking mga gagawa, na ang kanilang pangalan ay nasa nga sa aklat ng buhay. Yung sila, Pablo pala mga kaibigan, no? Yung mga unang Kristiyano, yung kanilang pangalan nakasulat sa aklat ng buhay. Alam niyo po mga kaibigan, pagka ang pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay, ay tiyak na tiyak mo po ang kaligtasan mo, mga kaibigan at mga kapatid. Dahil pagdating ng pag-uukom,
Yung pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay, hindi ka mabubulit sa dagat-dagatang apoy. Paano nga ba masusulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay? Ayaw mo naman sumampalataya, ayaw mo naman magbabautismo, sapagkat ang ayon po sa ating Panginoong Kristo, sa Marcos 16 at ang versikulo 16, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumampalataya ay parulusahan. No? Kailangan natin sumampalataya, magpabautismo, at yung bautismo ay sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa pangalan ni Jesucristo, dito po mapapatawad ang ating mga kasalanan. Dito po masusulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya yung buhay po natin, mga kaibigan, napakaikli lang po nito. Maikli lang po ang buhay natin. Sapagkat yung buhay na ito, na sanlibutan, hindi po talaga ito ang tunay na buhay na plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos kay na Adan at Eva, sila po ay mabuhay na may mapayapa, masagana, walang karamdaman, walang kamatayan. Ito po yung plano ng Diyos sa mga tao. Ngunit dahil sa kanilang paglabag, nawala po ang buhay na walang hanggan, nawala po ang paraiso. Kaya nga po mga kaibigan, sinugo niya ang kanyang anak upang ibalik ang lahat ng bagay sa una. Pakinggan niyo po mga kaibigan, sa Gawa, ito po ang payag sa 3 at ang bersikulo po ay 20. Ito po ang plano ng ating Panginoong Jesucristo. At upang kanyang suguin ang Kristo na itnilaga sa inyo na si Jesus, na siya'y kinakailangang tanggapin ng langit hanggang sa mga panahon ng pagsasauli sa dati ng lahat ng bagay na sinalita ng Diyos sa pamagitan ng bibig ng kanyang mga banal na propeta buwat pa ng una. Ang layunin pala ng Panginoong Jesucristo, mga kaibigan, isasauli niya ang lahat ng bagay sa una. Ano bang merong sa una? Ang tao po ay nasa paraiso, ang tao po ay merong buhay na walang hanggan, at ang tao po mga kaibigan, namumuhay na may sagana, walang lungkot, walang problema, walang hirap, higit sa lahat, ang tao po ay walang kamatayan, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya po namatay ang Panginoong Jesucristo, mga kaibigan, upang tubusin po tayo sa ating mga kasalanan. Upang yung kanyang buhay na walang hanggan, mga kaibigan, ito po ay ating matamo. Kaya kailangan po nating sumampalataya sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. At tayo po ay magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. At tuparin po natin ang aral ng Panginoong Jesucristo. At mamuhay po tayo na may kapayapaan at mayroon pong kabanalan. Sabi rin sa Hebreo chapter 12 verse 14, sundin ninyo ang kapayapaan at kabanalan sa lahat ng tao. Sino man ay makakita sa Panginoon. Pag wala po tayong kapayapaan at kabanalan sa mga tao, hindi po natin makikita ang Diyos, mga kaibigan. Kaya sabi niya, sundin ninyo ang kapayapaan at pagpapakabanal sa lahat ng mga tao upang ating makita ang Diyos, mga kaibigan. Yung paghahari ng Diyos ay ating pong matamo. Mahal po namin kayo. Ibig po ng Diyos na ang lahat ng tao ay mga ligtas at makaalam ng katotohanan. Kaano kahalaga ang buhay? Ang buhay mo napakahalaga. Yan po ay binili ng kanyang dugo, mga kaibigan at mga... Alahanin po natin, ang mga anghel hindi po tinubos ng Diyos sa kanilang mga kasalanan. Pero ang tao, dahil mahal ng Diyos ang tao, tinubos niya ang tao dahil ang tao ayaw niya mapahamak sa dagat-dagatang apoy. Pero mga kaibigan, ang desisyon po ay hawak po ng inyong kamay. Kung gusto niyo po sumampalataya, at kung ayaw niyo rin manampalataya, nasa inyo po yan. Kung ayaw niyo magbabautismo, at gusto niyo rin magbabautismo, nasa inyo po ang desisyon. Kaya ino-offer po namin sa inyo, na sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang sumasampalataya at mabautismuhan at maliligtas. Tatapot ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Okay? Tingnan natin, Sir Michelle, kung mayroong mga pabatiin dyan. So, ibati natin si
Sister Roda Bayon Durumal. Sa atin, batiin po natin si Brother De Los Santos Agorob, si Brother Luis, at si Marlon Busapo. Amen. Si Sister Imelda Barlongay Fernandez, binabati po natin siya ng isang magandang gabi. Sa lahat ng ating mga viewers na patuloy po sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible. Napakalaga po mga kaibigan ang ating buhay. Huwag po natin sayangin ang buhay na ito sapagkat ang buhay na ito ay binigay ng Diyos. Binigay niya ito upang ating ipaglingkod sa Kanya. Sabi ng Diyos, ito ang wakas ng lahat ng bagay. Lahat ay narinig, ikay matako sa Diyos. Sundin mo ang Kanyang utos sapagkat ito ang kabuong katungkulan ng tao. Muli po, ito po ang lingkod na si Brother Ariel Ibarra. Nagbabati po sa inyo ng isang magandang gabi. Ito po ang programang Apostolic Back to the Bible. Back to the Bible, pagpalain po tayo na ating Panginoon Kristo.